Dumako ho tayo dito. Eto, si Bato, si Bato. Na ano ko na ba si Bato? Aligaga pa din si Bato hanggang ngayon eh. Planuhan po itong pag-aresto. Yan. G na G pa din ho si Bato ngayon hanggang ngayon, mga kababayan. Come on, Mr. Trillanes, Mick Madi! Para po doon sa mga nagtatanong kung ano po ang ibig sabihin ng Mick Madi, eh yun po yung nabanggit ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Sabi, lipat ka na loob dahil abalahan pati tubo na linisin for this one. Yun po yung nabanggit ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Noong nanggagalaiti po siya kay dating Senador Trillanes. Dahil nga po, si Trillanes, wala pong patid na idinidiscuss yung about sa warrant of ICC. Which is eto na nga po, nangyari na ang kinatatakutan ni Bato de la Rosa. Tapos kahapon, yung mga Pilipinas Today naman, kung magbalita kayo, wag kayong, pakita ko yung ibinalita ng Pilipinas Today kahapon, mga bossing. Okay lang naman, no? Kaya lang, wag kayong ganun-ganun magbalita. Bakit? Kakabahan si Bato de la Rosa nasaan ba yun? Biruin mo ang ibinalita nila. Nakabalik na ang eroplano na naghatid kay dating Pangulong Duterte galing sa Dahig. Kapag kaganyan, yung mga ibabalita nyo, kakabahan si Mick Madi niyan. Di ba? Kakabahan si Mick Madi niya. Eroplanong nagdala kay Digong sa Dahig, nakaabang na sa Villamor Air Base. Unang papasok sa isip ni Bato, putik na yan yung eroplano, nakaabang na, mukhang ako na yung inaabangan Di ba? Papaisip si Bato, lalong lalakas ang kabog ng dibdib niya. Baka po, yung pangangampan niya doon sa bundok ng Mindanao na sinasabi niya, baka maantala. Baka hindi na po basta-basta bundok na lang yung inaakyat. Baka pati po yung mga kuweba nangangampan niya na po si Bato de la Rosa. Wag pong ganyan. No? Pero mo ba naman? Eroplanong nagdala kay Digong sa Dahig, nakaabang na sa Villamor Air Base. Yung tipo bang may susunduin na ulit at dadali na ulit kung saan nanggaling? Wag ganyan. Tanggalin na natin to. Tanggalin na natin. Pakinggan na natin si Bato. Na Yes. kumbaga Ayan. Ang usapin pong ito ay hindi tungkol sa tigkabilang panig, kundi tungkol sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Mga vlogger na bida-bida, hindi po kayo nakakatulong sa bayan. Hayaan mo na yun. Okay lang kami dito. Huwag mo kaming problemahin. Masaya kaming pinag-uusapan yung mga nangyayari sa magkabilang panig. Diba? Kung ayaw mo, nandiyan naman, pwede ka naman lumabas. No, kami masaya dito. Okay ka lang dyan. Si Bato muna. planuhan po itong pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. May kinalaman po dito ang Marcos administration? Alam ko, pinagplanuhan na ng gusto yan. Deployment pa lang kaya libo-libong pulis Pinagplanuhan na yan. Ay, nako. Ang hirap ng sitwasyon ni Bato de la Rosa, no? Pero believe din ho ako dito sa mga DDS, mga kababayan. Biruin mo, sila lang ho yata yung away ng away at puros po away ang ginagawa doon sa tao, tapos pinagtitiwalaan nila. Sasabihin nila, pinagtiwalaan ka namin na hindi mo papadala ang ICC, na hindi mo papapasukin yung ICC. No? Sila lang yun. Mga bossing, sa kanila ko lang unang narinig yun. Banat dito, adik ang Pangulo, pideyalik tayo. Ano pa? No? Meron pang GAA, BICAM, lahat na. Tapos ang i-rest back sa Pangulo, nagtiwala kami sa iyo. Sobra yung banat nyo. Tapos nagtiwala kayo doon sa inaaway nyo. Ang galing. No? Sa inyo lang namin narinig yan. Gusto. Huwag niyo ko sabihin, huwag nila ko sabihin na hindi na plinano yan at yung pagpasok pa nga ng ICC para mag-imbestiga.
kahit na-deny sila nag-deny na hindi sila mag-cooperate ng ICC. Alam na alam natin na kung sino yung nag-aasikaso ng ICC dito. Sino? Ako, ang alam ko, sila Trillanes. Si Senator Leila de Lima, isa yan sa nangunguna. Di ba? Dahil nga po, yung nangyari at ginawa sa kanya, 7 taon siyang nakakulong. Tapos ang ending ho, wala naman siyang kasalanan. At yung pong mga taong di umanong na biktima, doon po sila nagreklamo sa ICC. Sila po yung umaasikaso niyan. Sabi nga ng gobyerno natin, hindi kami makikialam dyan. Hindi namin sila bibigyan ng kahit anong ebidensya. No? Alam mo sir, isa lang ang iniisip nila, pang sarili lang nila, hindi para sa bayan. Ginugulo nila yung bansa natin. Correct. Nag-welcome, sinong nag-facilitate sa kanilang ginagawang investigation. Gobyerno marin natin. Alam mo, si Bato kasi, mga kababayan, yung kampo nila, no? Inililigtas nila yung kanilang sarili doon sa loophole po ng batas. Hindi nila kaya, ewan ko kung hindi ba nila kayang iligtas yung kanilang sarili o ipaliwanag yung kanilang sarili base po doon sa kung ano yung katotohanan na gusto nilang ipaalam sa mamamayang Pilipino. Kasi ang nakikita ko, nakapokus sila doon sa, ganito, kakanlungin ako ng Senado, hindi ako hahayaan ng Senado. Wala sila doon sa focus na, pagdating ko doon, kayang-kaya ko itong ipaliwanag at ipapaliwanag ko sa kanila to. Di ba, Liv Morgan? Ang nakikita ko sa kanila, yung mga way para maantala na hindi sila magpaliwanag. Doon sila nakapokus, mga bossing. No? Hindi doon sa haharapin ko to at ipapakita ko sa kanila kung ano ang katotohanan at kung ano talaga ang ginawa namin at para sa mamamayang Pilipino talaga yung ginawa namin. Di ba pansin nyo ho? Hindi makakapasok yan dito, ganito, ganyan. Lalo lang naiisip ng sambayan ng Pilipino na baka guilty nga itong mga to. Bakit to? Kasi nagtatago sila doon sa mga pwede nilang ilusot pero hindi doon sa kanilang mga paliwanag. Tuloy mga bato, gusto kong marinig yung Mikmadi. Huwag nyo lukuhin yung taong bayan. Dr. Bato, kagaya ni VP Sara, kayo po nagsisisi na rin ngayon sa pagkakaroon ng UNITEAM noon? Sobra, DJ. Kami, pag kayo mag-alala, kami din naman. Pero kami din. Nung umpisa nang hindi masagot yung mga confidential funds, tapos may mga narinig na kaming mga patungkol hudo sa mga sobre, kami din naman. Di ba, Boss Mike? Si Boss Mike, support. Kayo dyan sa comment section. Di ba, pag-umpisa pa lang natin, sabi ko, suportahan natin ang channel ni Boss Mike Cervera. Di ba? Ito, pangalawang babanggitin ko na. Suportahan natin yung channel ni Boss Mike Cervera. Sasabihin na naman, si Mark Ramos, hindi ako pinopromote niyan Di ba? Sabihin niyo na, wag niyo ako ilaglag. Sinabi ko yung kanina. Game, mga kababayan. Nasabi niyo, natanong niyo na ba kay Boss, na-congrats niyo na ba si Boss Mike? Doon sa kanyang magiging baby boy. Boss Mike, congrats sa baby boy niyo. At akala mo, kasi nung panahon nung kampanya ng 2022, kung hindi makapunta si BP Sara dahil may ibang engagement, ako yung pinaparepresent niya. Doon sa entablado, magkatabi kami niya yung Pangulong Marcos hindi nyo din alam yung mga pinaggagawa. Hindi niya yata alam, no? Hindi nila alam yung mga pinaggagawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Binanat-banatan nila. Tapos sasabihin, nagsisisi kami. Siguro, ang pinagsisisi ho nitong mga ito, mga kababayan, is yung ang akala nila, weak talaga ang Pangulo. No? Sige, ikaw na ang tumakbo sa pagka-presidente. Bago o pagkatapos ng 2 taon,
sisibaking ka namin yan. Nagsisi sila, naku po, hindi pala natin kayang gawin yung pagpapatanggal dito kay Bongbong Marcos. Malamang yun ho ang pinagsisisihan nila. Tayo po, ang pinagsisisihan natin, tinraidor nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ang lakas ng loob nila. Sabihin, tinraidor kami ni Marcos. Sila yung banat ng banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakikita ko, sila yung Tomb Raider kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? At ang Tomb Raider naman sa kanila, base po doon sa sinabi ni Atty. Larry Gadon, ang China po. Dahil pagdating doon sa China, sabi, meron ka ng warrant of arrest galing sa ICC. Uwi ka na. Uwi na. Ganon. Nag-expect ang dating Pangulo na kukupkupin at meron pang 10 pinto na nakaabang dapat sa kanila. Sa kanya. Kaso nung nalaman na may warrant of arrest, sabi, uwi ka na. No? Madadamay pa ako sa iyo. Di ba pambansang nanay survivor at Marvelous Ramos? Si PBBM, silent but deadly. Dinadaan niya lang sa utak, hindi sa ngaw-ngaw.